Okay, guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, dito sa Canada, we always hear that healthcare or careers under healthcare are in demand, laging in demand, no, dito sa Canada. At yan ang dahilan kung bakit marami sa mga Filipino nurses ay nagpupunta dito. Pero alam nyo ba, okay, unfortunately, for some reason, many of them are not working in hospitals. So to me, I see that as no, parang untapped resource. No? Ang daming mga RN, RPNs nandito na sa loob ng Canada. And for one reason or the other, nahihirapan ng marami sa kanilang makakuha ng trabaho sa hospitals. Okay, so anyway, yan po ang ating pag-uusapan. Alamin natin kung bakit. Kasama ang ating nagbabalik, ang ating kaibigan na si Jeremy or Jem Pantig, isang nurse advocate. Of course, he also represents IFCNA or, baka magkamali ako, Integrated Filipino-Canadian Nurses Association. Welcome back, Jem, or Jerry. Jem na lang, ha? Sige po. Sige po. Miss Ina, maraming salamat po for giving us the opportunity again to be in your program para po makapag-advocate sa mga nurses natin. It's always a pleasure po to see you and have this conversation with you. And hopefully po sa mga audience natin, magandang araw po sa inyo lahat. Yan. Okay. Alam mo, actually, ang tagal ko ng pinropose o pinitch tong topic na to kay Jem. But it's a little, a complicated situation, no? Kasi nga, they don't want to discourage Filipino nurses naman from coming to Canada, yung mga ganyan. Kasi pati sa totoo lang, ang grupo nila mukhang confused din bakit ganito ang sitwasyon, Jim, ano? So can you tell us first, I understand you have some data to show us na maraming mga available nurses na nandito na sa Canada and yet, hindi sila nagtatrabaho sa mga ospital. Opo, totoo po 'yun, Miss Ina. And it's quite confusing po. Pero yung nga po, yung mga recent reports po coming from yung mga reliable sources natin, and this is with ONA as well, meron pa rin shortage. As per ONA po, we still need 25,000 nurses sa Ontario alone. 25,000 still. Ngayon, by 2032, ang projection po nila, we need an additional 32,000 nurses sa workforce natin sa Ontario alone. Ngayon po, and because of this situation, yung Ontario government po, they're trying to spend 56.8 million para magkaroon ng additional 2,200 nurses by 2029. So meaning, with the efforts of the government po, at saka with this data, talagang it reflects po na kailangan pa rin talaga natin ng mga nurses sa Ontario. Ang ano po naman, ang problema naman, pag ba sinabing shortage, ano ba yung metric nila na ginagamit? One of the metric po kasi na ginagamit nila para masabi na merong shortage sa Ontario is the number of nurse to population ratio. So, in this case po, in countrywide po, meron tayong 825 RN per 100,000 people. So, 825 per 100,000 people po in the whole country. Pero, one of the lowest po na province na sa nurse to population ratio is Ontario. Kasi sa Ontario po, meron lang tayong 651 nurses per 100,000 population. Ngayon po, for us to reach the national average, kailangan natin ng at least 25 to 26,000 additional nurses in Ontario alone. Kaya nga po, and this is I think the yung conclusion nila is kailangan pa rin natin because of these ratios. Yeah. Ano? Ngayon po, ang parang napapansin namin, syempre, with yung pong push ng CNO natin para mapabilis yung mga registration process natin, and of course, yung ongoing po natin ng mga recruitments, is there's a sudden increase in the number of registrants. Ngayon po, mas mabilis na. Sabi ko nga po sa inyo, before it was very complicated, it was very hard for international educated nurses for them to be registered in Canada. However, ngayon,
medyo mas mabilis na dahil nga po may mga iba-ibang mga agencies na ginagamit ang ano po ang CNO para mas mabilis yung registration process natin. Kagaya po ginagamit na nila yung NNAS, yung WES at saka yung ICAS para sa verification ng credentials, which is mas mabilis as compared po before. Kaya po ngayon, talagang there's an exponential increase in the number of nurses per year. And this has started in 2023. Ngayon po, in 2025 alone, there's an additional 7,000 plus nurses. Hindi pa tapos yung taon. There's an Okay. additional 7,000 plus nurses in the workforce. Hindi pa tapos yung taon natin. So, ito po yung situation natin ngayon. Oo. So what are you trying to say, no, Jem, na despite all the efforts to fast track yan, ang pagkuha ng mga nurse para ma-accredit sila, maka-work dito, I want you to talk about yung other side nga, yung pinupunto ko na bakit marami pa rin hindi nagtatrabaho sa mga ospital. Kasi you know what? Actually, kaya ako pinitch kay Jem tong story na to. Meron pong mga nag-iiwan ng comments no, sa aking iba't ibang episodes. Whenever I talk about, healthcare-related careers being in demand, kumbaga frustrated sila na sila sinasabi na in demand. Pero ang dami-daming nandito, hindi naman makahanap ng trabaho. Bakit nga? Where is the disconnect? Why is there that disconnect sa data na yes, malaki pa ang shortage, and yet, ang dami nandito, and they are not in hospital. Sayang. Opo, totoo, napakasayang po. It's very true po. And it's also mind-boggling po sa amin. Bakit ganito? So, ang ano po natin, ang sagot po natin will be basing on yung mga data na available sa atin plus po yung mga kasi yun nga po, I was trying to collate this data po sa mga hiring managers, may mga kinakausap po akong mga hiring managers at saka mga kaibigan po natin in ano po in positions po that can give me these types of data para po sana ma-answer talaga natin. And hopefully, in the future po, magkaroon po ng dialogue between us and po, yung mga government entities para po magkaroon ng clarification bakit po ito nangyayari. So, bigyan ko muna kayo ng ano, Miss Ina, ha, yung recent trend po natin, and Yeah. this is coming from CNO. Ito po yung, so overall po, in Ontario, meron tayong 190 plus thousand nurses. Ano? And 89.4% of them are employed. Alright. So 89.4 are employed. Pero meron pong ano po, konting percentage which is 4% na unemployed sila. 4%, but that 4% po is tantamount to around 7,000 individuals na wala pong trabaho. Marami yan, oo. Oo, medyo marami. Pero ang but the thing po is when you say not employed po, hindi po natin alam talaga bakit sila unemployed. Kasi Yeah. merong mga different factors yan. Kagaya po ng maybe nagkaroon sila ng family, may mga anak sila, even if they're registered as nurses, hindi sila, ayaw nila magtrabaho kasi they're focusing on their family. Sometimes yung iba naman registered pa rin sila pero they go to another to another discipline, maybe nagtayo sila ng sarili ng business or sometimes even personal reasons. So hindi po natin alam yung breakdown ng 7,000 na yun. Pero definitely po, it's one thing po kasi naririnig ko rin po, there's a lot of reports din po coming to us na of course merong shortage. Bakit nahihirapan kami maghanap ng trabaho? Meron pong meron po kami mga kasama and some of them I know them personally na naghahanap talaga sila ng trabaho, especially in the hospital, hindi sila tinatawagan. Hindi Yeah. sila makahanap ng trabaho. So it's ano po talaga, it's mind-boggling. Well, in fact, yung position available naman. So based on the data po that we've collected, ito po yung isang major factor. So the major factor is yung pong a sudden increase in the number of nurses. Kasi nga po, pero thanks po to CNO, of course, kudos to CNO kasi talagang tinatry nilang i-push talaga, i-fill yung gap talaga. Kumbaga, ginawa nila lahat ng kaya nila para ma-fill yung gap. Kudos to them. Yung pong ano natin, yung previous natin na yung previous nila na practices na medyo mas mahirap, ngayon mas madali na, which in support sa ano natin sa nursing community natin at saka sa mga IENs. Pero syempre po, when there is a sudden increase in the number of nurses in the province, syempre, masashock din yung system. So, pagka maraming nurses, mas marami din kompetensya. So, ngayon, syempre, with the limited amount of hospital positions, syempre, mas maraming nurses, limited lang yung hospital position, syempre, mahirap ma-hire. So, mas marami ka kasing kakompetensya. Second is, yung pong funding. Siyempre, kailangan din, may funding din tayo na kailangan.
Yun nga po kumbaga, yung healthcare system po natin, we need more facilities. Undeniable po yan. Kailangan natin ng mas maraming facilities. Kailangan natin ng mas maraming unit para makatingin ng mga pasyente natin. To keep the public safe, kailangan po natin sila. However po, syempre, kahit kailangan natin sila, if the funding of the hospital is limited, kahit gusto pa nila mag-hire ng mas maraming nurses, mag-build ng mas maraming unit, they are limited. Yung pong actions nila can be limited by the budgets po, yung budgetary constraints natin. And of course, meron pa po yung internal hiring practices. Ito na nga po Kumbaga, halimbawa po is you are a newly graduate nurse o kaya naman internationally educated, newly registered ka. Ngayon, mag-a-apply ka sa hospital. Some hospitals po, meron silang mga internal hiring processes. Meaning po, sometimes they do prioritize yung mga employado na nila. Kumbaga, kasi po, meron po kasi, dati po kasi, di ba sabi ko po sa inyo, meron po tayong mga nurses that they're not practicing as nurses. Nag-work sila as PSWs in the hospitals. Even sometimes, yung pong environmental services, yung pong yung pong naglilinis. Ganun po yung trabaho nila minsan. Dahil nga po nahirapan sila mag-register. But these people are employed by the hospital already. Ngayon nga po, dahil ang CNO po, inayos na nila yung pinagaling na nila at pinabilis na nila yung registration process natin, yung pong mga iba, naging nurses na sila. So, they're internationally educated and now these people are nurses. Siyempre po, kung ganun na ang sitwasyon natin, ang gagawin po ng hospital is, imbes na yung hospital maghahanap pa siya ng outside applicant, ang i-hire niya is internally. Kumbaga, hindi ko na i-orient to itong i-hire ko na to, empleyado ko na to, hindi ko na siya i-orient, and this employee of mine, alam niya na yung unit, kakilala niya na yung mga tao, so konti na lang yung adjustment na mangyayari. So meron pong mga ganun. May mga internal hiring practices. And of course po, and this is coming from different hiring managers, kasi po dati ganito yan. Noong po kasing COVID, marami po talagang hinar ang mga hospitals. Talaga po kasi kailangan natin ng mga nurses. Pero dahil nga po syempre, some of us, including me po, IEN ako, medyo sometimes po nahihirapan tayong mag-adjust sa hospital sa Canada. So ang turnover po medyo mataas. Very high po yung turnover. Mapapansin niyo po, ma-hire lang sila and then aalis na kasi kumbaga hindi po sila sanay sa trabaho. Kumbaga nahihirapan po sila makapag-adjust dun sa atmosphere ng work. And of course, sabi ko nga po sa inyo, medyo iba po yung nursing po dito. So nahihirapan po sila. However po, ngayon po, ang ginawa ng mga hospitals is they have programs now in place specifically for IENs para po ma-retain sila. Kumbaga, they're giving additional coaching, meron pa pong sariling kumbaga, meron pang sariling team po ngayon ang mga hospital that train IEN specifically. Kung alam nila na IEN ka, bibigyan kanila ng mga mentors, mga coaches para talagang makapag-integrate ka sa practice, which is very good. And dahil po dito, wala na pong masyadong turnover kasi well-supported po yung mga IENs. Alright. Some provinces po, Ms. Ina, some provinces meron pang direct hotline yung mga IENs. So for example, may nagkaroon ka ng problema sa unit mo, there's a direct line. Tatawag ka sa kanila. They are going to answer 24/7 kung ano man yung question and concerns na meron ka. Ganyan po ngayon. So very low yung turnover. And of course, mas gusto po ito ng hospital kasi mas gusto ng hospital na i-retain yung mga train na ng mga nurse niya rather than to rehire another person na iti-train na naman nila from the beginning. Okay. So, ang dami mong mga minention na basically barriers, di ba? For those who want to work in hospitals. Budget constraints, baka nga na-overwhelm yung system, ang daming available, pero hindi nila kumbaga matanggap ng mabilis. You talked about hiring practices that are, making it more difficult for newer nurses to get hired. So, as a nurse advocate, ayan, yung IFCNA, are you in talks with, the nursing boards or nursing organizations in Canada para sabihin sa kanila na sana maayos
'Di ba? Kasi to me, there is still a disconnect. Even if there is, ang daming barriers, yes. Pero the fact remains na nananawagan sila ng nurses, libo-libo, and there are available ones here, so they should fix the system bago sila manawagan ng mga taong magpunta dito, di ba? Totoo po yun. It's very true, Miss Ina. Yun nga po yung ano namin. That is the most confusing part of it. Kasi nga, kung ano pa natin, meron pa lang 25,000 na ano po, na kailangan tayo na nurses, may 7,000 lang tayo na surplus talaga. Kung true surplus man yun ng Yeah, mga yeah. nurses, bakit hindi sila makahanap agad ng trabaho? Ito nga po, siguro po there will be future talks po, and as po we're really advocating for this, and we're going to try to find ano po an answer for you, and sabi ko nga po sa inyo sa susunod po na mga meeting natin, we will try to find an update for you. Meron na pong mga meron na po kami sisimulang talks po. Siyempre po we'll start informally, and then we'll start the formal talks po eventually para sa mga ito. Oo nga. Yeah po, it's something po, siguro po it's something that needs to be addressed. For sure po, for sure. Tama po 'yan. Oh, tapos yung nabanggit mo kaninang 7,000 who are already here. Tama naman, ano? Tama si Jeremy, si Jem, na maaring marami din sa kanila are choosing not to work Opo. as nurses din naman, ano? Pero, by the way, lahat ba yan na Filipinos o hindi? Pangkalahatan yan? Pangkalahatan na po 'yan, pangkalahatan. Okay, okay. So let's Opo. talk to the portion of that 7,000, let's say, who have been trying so hard to get hired. Meron ba kayong tulong na mabibigay sa kanila or advice, no, on how they can finally land a job in a hospital as a nurse? Opo. So, ganito po 'yan. Siguro po ang ano namin, kumbaga, the solution po will be, number one, it should be coming from the government. Sana naman, through the, to our, through to dialogues and conversation with the government po, hopefully po na dagdagan yung budget natin para sa mga hospitals, para makapag-hire po tayo ng mga more nurses at saka sa mga long-term care facilities. Tapos po sana, which is ginagawa naman po ito, sana yung support po sa rural placement naman, kasi one of the factors din po na nakikita namin is the demographic distribution of nurses. Kasi nga po, ang mga nurses natin, syempre dahil nga po yung mga cities natin, urban areas are more accessible sa mga services, they choose to work in the cities. Pero ang mga rural areas naman hindi pa masyado. So ang mas magandang gawin po ng government natin is to help them in relocation, magbigay ng bonuses, magbigay ng housing na para po makatulong, para nga po maengganyo yung mga nurses natin in the urban areas para pumunta sa mga rural areas. And of course po sana ito po sana po magkaroon tayo ng centralized matching system sa at least in the province. Kumbaga po, lahat po ng mga available na positions sa hospital, let's put it in a centralized kumbaga isang centralized na system para po yung mga nurses natin na naghahanap ng trabaho, mabilis po sila na makapag-apply. Kumbaga, makita nila yung position, apply immediately kahit saan mang hospital yon. Ngayon po, for the individual naman, ang pinakamaganda po is expand beyond the hospital po. Siyempre, newly registered, kagaya nga po ng sabi ko, kasi po, siyempre nga naman po, as a nurse po, gusto mo talaga you work in the hospital. Yun po talaga, nurses po, we want to work in the hospital kasi mas maraming opportunity to grow, mas maraming learning opportunity, mas maraming experience ang bibigay sa iyo ang hospital. However po, with the current situations po na meron tayo, mas maganda na if you're newly registered, hindi ka makahanap ng hospital hospital job mo, mas maganda na you find another job first. Kumbaga, punta ka sa mga long-term care facility, home care, community health care, even telehealth. Kung ano man, basta any RN positions na magkakaroon ka ng experience po. Para pagka next time na mag-apply ka sa hospital, may experience ka na napapakita sa hospital, mas mag-increase yung chances mo of being hired. And of course po, ito pa to, some of the factors din is, yung iba po kasi gusto nila full-time positions. Some hospitals po, wala nang full-time positions, Oh, I unfortunately. heard.
Opo. So ngayon, ang mangyayari, part-time at saka part-time and sometimes casual positions na lang po yung mga available. So if you're a nurse, if you are a new nurse, applying, kahit wala ng full-time muna, mag-ano na muna tayo. Kahit part-time muna or casual, pwede na muna yun. At least you put your foot on the door already. Kagaya nga po ng sinasabi ko, some hospital, they do prefer yung internal hiring process. Kumbaga, ito, part-time ko na to eh. Siyempre, kung may full-time available, ibibigay ko na lang sa kanya. Yeah. Kumbaga, ganun po. And of course po, ano po, for yung pong mga ano natin, mga nag-aral pa rin ng nursing, ito naman, yung mga nag-aral pa rin ng nursing, maganda po, may mga tinatawag po natin na mga extern positions naman. These extern positions po, ang ginagawa nila, they support yung mga units. Kumbaga, nag-check ng vitals yung mga ano, tapos po, we give them learning opportunities, makita nila, makapag-assist sila sa mga procedures. And these are student nurses po. And of course, kahit na student nurses sila, in an extern position, they're working, they're being paid, and at the same time, their foot is on the door already of the hospital. So, pagka po na, kapag graduate na sila ng nursing, mas ano na po sila, mas kilala na sila ng hospital. So, syempre ngayon, mas mabilis na silang ma-hire kasi nga, they are employees of the hospital already. Ano? And of course po, yun nga po, yung geographic flexibility. Kumbaga, dahil nga po, sabi ko nga po sa inyo ngayon, some hospital po, na especially in the urban areas, are really congested right now. So mas maganda kung you find another hospital sa mga rural areas naman. Pero there's also po a certain hospital po in a big city po. Wala masyadong nag-apply, malaki pong hospital ito, or maraming turnover kasi nga walang parking or wala yung mahirap po yung pumunta doon o wala hindi masyadong available yung public transportation and then at the same time pagka pupunta ka doon walang parking kaya yung pong iba umaalis doon. So yun, pwede nyo rin hanapin yung hospital na yun kung ano Mamaya kayo. sabihin mo sa akin kung ano Opo. yan. Para pag may Opo. magtanong sa akin, sasabihin Opo. ko. Opo. And then of course, connect po with RNAO, with ONA, with IFCNA, and of course LinkedIn. You connect, makipag-connect po kayo para makita nyo yung ano, yung kung saan po yung mga available positions in any hospital. Magkaroon po kayo ng leads. Yun po, Miss Ina, those are the general ano po advice po or solutions that we can offer at the moment. In our part naman, Miss Ina, as per IFCNA naman, ang part naman natin dito is ito po ha. Kasi po, alam po namin na ang mga internationally educated nurses, especially Filipino nurses po, very skilled ang mga yan. Yeah. Kahit wala pa silang Canadian experience, kahit hindi pa sila nakapag-abroad before, yung pong dala nilang experience sa hospital ng Pilipinas, very valid po yun at ginagalang po namin yun. However po, mga kapatid na nurses, hindi nyo po, yung pong mga hiring managers natin, hindi po nila agad makikita yung skill ninyo. Kung nag-a-apply kayo sa hospital, hindi po nila agad makikita yung skill ninyo. Ang una po nilang nakikita is yung resume ninyo at saka po yung interview ninyo. Yun po yung una nilang makikita. Thereby, mga kapatid na nurses, I'm talking directly to you, mas maganda po na pag nag-apply tayo, ano po, i-update natin yung resume natin. Ilagay natin on par with the Canadian standards of resume. Tapos po may mga ano po resume building courses po kami for free that we offer through our volunteers po. So we can coordinate po yung mga time, yung mga schedule po namin para dun sa resume building para matulungan po namin kayo. And of course po yung interview. Yung pong interview, gawin nating ano, kumbaga, ano po, seryosohin nating mabuti. You dress properly for the interview, review and be on time. Kasi yung pong first impression na yon, it will be ano, it's going to be very helpful. And of course, pag na-hire na kayo, then pakita natin yung skill natin. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ang unang-una pong gagawin natin is yung resume at saka po yung interview. You need to do those first. You need to do good on those first bago mapakita yung skills natin. Yeah. And of course po, ano ha, yung pong framing, ito, and this is the last one, Miss Ina, yung pong framing natin, kumbaga, if I'm not the right fit para dun sa position na yon, anong gagawin ko para maging fit ako dun sa position na yun, para ma-hire ako? Ano yung gagawin ko? You ask yourself that. Kumbaga, kailangan ko ba ng additional training? Ha? Kailangan ko ba ng additional education para maging fit ako dun sa position na gusto ko? Ha? And we offer those to Miss Nina for free.
Yeah. We offer seminars, webinars po. We offer ano po, last May po meron po tayong tinatawag nung pong Nurses Week. Meron po kaming 2-day course po sa ano po sa Toronto. And this training, as I told you po, is free. Actually, meron po $20 kasi yung pong pagkain para hindi na sila lumabas. There was a Okay. $20 fee para hindi na sila lumabas. Pero otherwise po, lahat po ng mga staff po na nandoon are all volunteers of IFCNA, and of course po, these are educators po na pumunta po doon para mag-volunteer ng kanilang oras. And of course po, nandun din po ako. If you wanna see me Yeah. personally, I'll also be there. And of course po, hopefully, next year, gagawin din po natin. And sa mga webinars and seminars po natin, I'll also be there, mga kapatid. So, if you wanna see me, ano po, if you wanna talk to me po, you can definitely, ano po, add me on LinkedIn or ano po, go to those seminars po para ano po, matulungan po namin kayo. Meron ako nakikitang Facebook page ng IFCNA. It's a private group. Ito ba yung sa inyo? Is this yours official account? Oh, hindi po, Miss Ina. Okay. Ano po, yeah, but that is IFCNA. Both po, dalawa po yan, Miss Ina. Both are IFCNAs. Oo, yung pong group po, we can verify those po later, pero both po are ano, are our account. Pero yung nga po sa akin po, you can ano po, find me on LinkedIn, and you know, if you have any questions po with regards to anything po, if I don't know the answer, I'll I'll definitely contact my colleagues po that knows better para po matulungan po namin kayo. And of course po, sabi ko nga po, nandito po kami every time if there's anything po. Oo, okay. Ay, ayoko pala itaas, ipapakita ko pa naman, baka mali yung group na ipakita ko. But, okay, so Jeremy said you guys can also add him on LinkedIn if you wanna ask him more questions. As you know, no, parang ang dami talagang dahilan, ano? Parang patong-patong ang mga dahilan kung bakit ang ilang mga nurses siguro natin nahihirapan makahanap ng work. Sa mga, last na lang siguro, Gem, ano, meron ba kayong mga observations lately tungkol sa trend ng mga Filipino nurses coming to Canada? Nabawasan ba ito? Kumbaga pati ba sila medyo na-discouraged because of the general, you know, overall ano ba, policy now in Canada of sort of reducing the number of immigrants na tinatanggap? Yeah, how is this affecting yung mga nurses natin? As far as I'm concerned, Miss Ina, ano po I don't know the exact data, pero wala pa po akong, personally pa, I've not received any ano po na significant po sa part ng nurses naman. Pero siguro po sa overall naman na immigration sa Canada, it's really affected by the recent po na mga ano, mga policy changes. Definitely po, medyo mas ano na po ngayon, mas stricter na yung mga policies po nila. Oo. Yun po. All right. Okay, well, Jem, thank you so much, ano. Maraming salamat for your time, and sana kung may update, sa totoo lang guys, syempre si Jem also watch this situation fixed. Oo, no. And yeah, I hope you keep us updated kung merong balita tungkol dito sa pinag-usapan natin. For now, thank you so much, Jem. Maraming salamat sa inyong organization for what you do, advocating for our nurses. At ayun, dito muna tayo magtatapos, guys. Jem, thank you so much. I will end this episode. See you guys in the next one. See you po. Maraming salamat, Miss Bye! Ina. Till next time po.